DXPR 603. Tatak RMN. Oras mga kasama tatak, alas 6:04. Tatak RMN. Usapang batas ba ang hanap mo? Gabay o payong legal ba mula sa isang abogado? Alamin ito sa Batas ng Bayan. Batas ng Bayan. Alamin ang mga karapatan, dumulog at makinig sa Batas ng Bayan. Ang programang magbibigay ng malinaw na kasagutan sa inyong problemang legal. Sasagutin at tatalakayin ang mga katanungang may kaugnayan sa alituntunin ng bayan. Ito ang Batas ng Bayan. Batas ng Bayan. Tuwing araw ng Sabado, alas 6 hanggang alas 7 ng umaga. Kasama ang mga tagapagtaguyod ng katarungan, Attorney Felix Jr. Escalante at Radyoman Bel Quibra. Batas ng Bayan sa DXPR RMN Pagadian. Batas ng Bayan. Mga kasama, kumusta? Gusto ka maayong buntag na usab kaninyong tanan. Adlaw na usab nga Sabado, pizza 15 sa bulan sa Pebrero tuig 2024. 25. Oo, 25 na karon. Welcome sa tong pagpanaguban na usab sa programang Batas ng Bayan. Idi sa DXPR ug IFM rag limot na ta sa pizza, attorney. Og sa gyapon live na live tang madunggan sa ato ang tagsatag sa mga radio 603 sa inyong radio dial sa AM band samtang sa FM sa 96.7 IFM. Sa atong official Facebook pages mga kasama, RMN DXPR Pagadian 603, 96.7 IFM News Pagadian, ingon man sa Batas ng Bayan official Facebook page, sa YouTube channel DXPR Pagadian 603. Muna itong mga platforms na naka-live ta karong buntaga sa ato ang programang Batas ng Bayan. Sa gihapon, kinisipya Radyoman D si Ocho Bel Quibra kauman gihapon at ang iladong abogado din sa probinsya ug sa syudad sa Pagadian, Attorney Felix Escalante Jr. Attorney, good morning. Good morning, Bel. Good morning sa tanan itong mga suking tigpaminaw o hinaot unta nga malipayon ang minglabay nga Valentine's Day kagahapon o Sabado na sad og malipayon ta kay mag-uban na punta sa ka-oras para nga mahatagan og siguro kasulbaran katinawan ang inyong gihambin nga mga legal nga mga problema nga dugay nang nasa inyong unahuna. Alright, mahinaot ang usa ka oras gyud ang atong ma-consume karon gikan kay atong miaging Sabado, wala ta kaabot og isa ka oras gumikan sa pagpalong sa kuryente. Dunay power interruption. Sayo, no, sayo ang power interruption. Ang mga pagpangaypasaylo, Bel, nga wata nakapanamilit sa to ang mga suking tigpaminaw ug mga nagatang nato sa to ang Facebook live, no. Hinaot unta nga karon kumpleto gyud ang ato ang programa rong buntaga. Oo, hinaot nga makompleto nato ma-accommodate ang tanang mga pangutana na yung mga pangutana gipadangat sa ato ang Facebook page sa gihapon. Like and follow sa atong official Facebook page ang Batas ng Bayan. Umigan kay gawas nga informative ang page, daghan sab nga mga papremyo, surprises. Hatod ka na to sa Escalante Law. Tinood na, Bel. O gatong pagtimbaya sa tanan nga mga nagapaminaw karon dinhi syudad sa Pagadian, sa mga anak karon sa tagsatag sa ka mga lungsod nga sakop ning probinsya, sa mga nakamonitor sa tong live stream ingon man sa anak karon sa lagyong dapit or nasa gawa sa nasud sa nagkadiyang nasud sa tibok kalibutan. Maayong pagpaminaw ninyong tanan. Good morning. O atong pag-good morning sa tanan nga mga nagabiyahe karon, attorney. Ako pong pag-good morning, Bel, sa tanan tong mga suking tigpaminaw nga naa karon sa Agora, no, mga namaligya, mga negosyante, apil na pud ang mga mamalitay, no, matag Sabado, no. Hinaot unta samtang naglibot-libot mo, nangita mo sa pinakapriskong isda, pinakapriskong karne, pinakapriskong utan, pinakahumot nga bulad o pinakaputi nga bugas mais o bugas humay, no. Inawat unta nga samtang namili mo malingaw ta, no, malingaw ta, makakaton ta o hinawat unta nga makapili pud mo sa the best jud nga gusto nyong paliton karong adlaw. Kung minumduman Bel, murag payday ro, no, sweldo ron, no, 15 na karon. Kagahapon ang uban attorney. Yep, so kayo ang sayo-sayo nga nasuldoan kagahapon, okay, tungod kay budget yun, nagi budget para malitayo ng Valentine's Day. Ay
isakat pang date, ano ba daw? Halaga. Naman daw na gabinan gabi. Pwedeng daghan ng mga tao, Bel, no? Sa ato ang mga restaurants, no? Ato ang mga magtiayon, mga kaubanan nga dunay mga significant others, kaubanan lang mga pamilya sa malipayan pud nag-celebrate, no? Sa adlaw sa paghigugmaay. Mahinaot nga mahimo mga responsible sa inyong mga actions kay basin mo abot punto, no? Mudangop diri kay attorney. Halaka, no? Dumdum. The usual ng mga problema later on after sa Valentine's Day. Lasay suggest ang taknas kabuntagon og kani atong niaging Sabado naghisgot ang mga kasama kalabutan na sa gipasabot ni attorney ang kalabutan sa impeachment, sa mga proseso pamaagi sa mga grounds og wala gito, no? Pag nga nang uba walang istorya, no? Excited ta ato ang mga suging paminaw, no? Para mahibaluan ang mga nagkalalain nga mga no? Sige na to mga legal nga mga basihan sa impeachment og siguro apil noon ta ato ang mga panagisgot pod sa mga legal consequences og labi na kay dunay mga issues karon nga gipang hisgutan nga ato ang mga katawhan medyo gakinahanglan gyud og giya, no, aron pagsabot og later on paghimo sa mga gitawag natog mga educated opinions sa kabahayan ani, no, labi na sa gisumbong nining mga impeachment case. Apil na pod ang mga nanumbong, no, og kita pod nga mga katawhan nga nagunahuna nga doon natay paabuton unya, no, either negative or positive effects unya sa gitawag natog impeachment trial nga umabot human nga mulingkod balik ang ato mga miyembro sa Senado nga mo act as impeachment court nining kasuha. Nahisgutan sab nimo attorney sa labay nga Sabado ang kalabutan sa pila ang mga boto nga angay makabot aron ma-impeach og ang mga proseso attorney. So sa House of Representatives ubay-ubay pero nanginhanglan og 2/3 vote, no, para nga masangat, no, ang articles of impeachment, no, dito sa Senado. Samtang sa Senado kinahanglan lamang og 2/3 vote para nga dunay pronouncement or decision nga i-convict, no, or maingon ta nga sad-an ang sinumbong nining mga impeachment case. Alright. O niya, pwede ninyong balikan ang maong episode. Dito mo dyan naka-focus attorney last the second half sa ato ang programa tumiyaging Sabado. Alright, so sa mga buot makisayod, pwede ninyong balikan ang ato ang last Saturday nga episode, February 8 nga episode kay second half ako sa gigon pa ni attorney. Naka-focus siya sa dakong issue sa nasud Pilipinas, ang impeachment ni VP Sara. Pwede po na, Bel, no, kung dunay mga gustong mangutana kabahin aning hilisgutanan, pwede rasad sila nga magpadala silang mga pangutana pinagi sa tong comment section, no? Yes. Ato ang hatagan og siguro katinawan ang ilahang ginahuna, labi na kay manakong gingon, Bel, no, daghan kay mga misinformations, no, daghan ang mga fake news, daghan ang mga tinuyo gyud, no, nga impormasyon nga dili mao nga naa sa social media, no. Munang angayan nga hatagan ni siya katinawan, angayan nga matubag ni siya. Kay giingon na nako sa miagi do na rabay gadulong nga eleksyon, kinahanglan nga mahimo ta og informed choices, informed decisions. Panahon unya nga ato nang isulat kung kinsa ato ang gustong himuon nga mga umaabot nga mga opisyales ato ang gobyerno para sa tuig 2025 hangtod sa tuig 2028. Alright. Og speaking of Tas ng Bayan, mga buot magpapili, no, siguro sunay mga upcoming episodes or podcast, no, atong mga gustong iboto, no, og sa itong mga magpapili. So, matangin ninyo mga kasama na natin ang mga upcoming podcast. Of course, ato sab nga mong guest si attorney. So, Apay mga tanong na po. So, advance nga info lang to mga kasama, no? Masayod tas mga insights o mga journey ni attorney. Og sa gihapon, live tang makitaan og madunggan sa atong official nga Facebook pages, ang RMND XPR Pagadian 603, Hinman 96.7 na FM News Pagadian, Batas ng Bayan official Facebook page o sa YouTube channel di XPR Pagadian 603. Pwede ninyo ipadangat ang inyong mga pangutana diha, no,
bisag unsa nga mga pangutanang legal, pwede ninyong ipadangat sa pag-comment sa comment section, or di kaha kung gusto ninyong taguan ang inyong identity, pwede ninyong i-message ang Batas ng Bayan page, or pwede sab ninyong i-text sa atong text line ang 0999-880-7780. Pwede po good morning bells sa mga kaubanan ng mga abogado, no, di sa Escalante Law. Sila si Attorney Ace Julius Elcano, no? Si Attorney Daryl J. Pagunsan, no? Si Attorney Diamante Aras, at apil na po si Attorney Lady Stephen Obiso, no? Ako pong good morning sa ato ang bagong kauban dito sa Ozamis City, no? Sa ato ang law office sa Ozamis City, si Sir Cirilo Berano, no? Good morning dia, sir, no? Malipayo na mo ang mga panagisgot ng hapon bell, no? Tungod kay doon na po yung mga nagkalinlain po ng mga hilisgutanan ditong lugar, no? Malipayon ta kanata dito, inaoton ta nga makatabang punta. Hinagabot sa panahon, no? Ang ganahan mo mga to, ato tas ng opisina sa Ozamis, magngapita dito, no? Naami tapad sa Supermix May, no? Diha sa Zamora Street, Camino Street, anto lang mo. Aron nga makatila mo sa muang pait kayo ng kape. Sa mga kapait sa mga sa sugutan sa uban. Og saan ba man niya ng kapait ang kinay mga katamis. Paghuman sa kapait di gina sa tanang panahon, pait na agi panahon nga mutamis gyud ang ato ang mga panglantaw, ato ang kinabuhi sad. So, ito yung mga base mag-expand pa rin si attorney sa daghang mga lugar. Kaya. So at least no, daghan ang mga mahimong makater ni attorney. Para daghan na ka siyang problema. Batas ng Bayan. Problema sa bang tao atong soldado. Alas 6:16 ang taknas kabuntagon sa mga gipadangat nga pangutana kay mo magini ang himong signature sa Batas ng Bayan, ang mutubag sa mga pangutana nga gipadangat, mga pangutanang legal, pangutanang legal gikan sa nagkanaiyang individual. Alright, first question, attorney. Good morning, attorney. Asa ko pwede mo duol para mapadeport ang akong misis? Daghan man gud. Daghan man gud siya glaki sa Malaysia. Bisan kinsa ra daw nga lalaki nakahilabot niya og wala siya nagsustento sa among anak kay di daw niya obligasyon. Asa mi pwede mo duol, attorney? Ika na mi sa BMW. Dili daw sila pwede magpa-deport. Asa ko mo duol aron mapa-deport na ako kay wala man gihapoy maayong resulta niyang pag-abroad kay naa siya mga lalaki ug wala siya mohatag og kwarta sustento. Kasal mi sa akong misis, attorney, ako siyang ipa-deport para di na siya makabalik abroad bisan asa. Ang kuan na bilon tubagan na gyud kinahanglan nga Malaysian authorities ang mo-initiate sa deportation proceedings batok sa iyang asawa, no? Dayon ang Malaysian authorities pod kinahanglan pod mahatagan og legal nga hinungdan para nga ipa-deport siya, no? Ang naandan usual o pirmi nga hinungdan para ma-deport ang usa ka transient or non-citizen nga nagpuyo sa kanasod kung makahimo siya og kriminal nga buhat anang nasura resulta sa paglapas sa mga balaod ng nasod, no? Ang ako ang suggestion ana, labing maayo unta kung dunay mamahimong complainant mag-file og kaso sa iyang asawa samtang ang iyang asawa na dito sa Malaysia, no? Ang problema lang nato, I don't know kung kaya ba niya maadto panaytan dito sa mga lugar para nga mo-initiate nining mga problema, no? O dili ba kaha makig-coordinate siya sa kung nailhan niya ang iyang employer siyang asawa para si employer kung namang gani mo himo sa gikinahanglan nga aksyon para nga dunay legal nga basihan ang Malaysian authorities for deportation, no? Kay ang gining giingon mo gud nga DMW kanang Department of Migrant Workers, ang interest man gud nga ginahuna na pirmi as much possible magpabilin ang ato ang overseas Filipino workers sa mga nasod nga diin dito sila nagpuyo, no? Tagaan sila protection ug kung mahimo kung doon na maganay threat of deportation, kinahanglan nga hatagan sa gikinahanglan nga mga protection, mga pagpanalipod, abogado, para nga dili basta-basta sa mga papaulion din sa Pilipinas, no? Pero kung dunay makita nga kaso ang mga Malaysian authorities o dunay igong hinungdan, no, nga pwede siyang ma-deport sa diha nga panahon ma-deport na ang tubagan na bel di nako makaya pino na pero kinahanglan yun nga makigkutay sa makig-coordinate sa mga Malaysian authorities ug hatagan niya rason ang Malaysian authorities pinagis mag-file og kaso either siya or taga didto baka sa Malaysia nga agrabyado sa mga buhat sa iyang misis para nga mo'y hinungdan maka-issue og deportation order batok sa iya. Batas
Batas ng Bayan. So, pagpasabot attorney ka ng mga accusations na batok siyang asawa, dili mo ay pinakadali nga pamaagi. Ang akong pangunaw na Anabel, no, kung kani nga mga accusations batok sa iyang asawa, ma-voice out ni, maabot ni siya sa atensyon sa mga Malaysian authorities pinagi sa pag-file og kaso batok sa iya, batok sa iyang asawa, pwede na mamahimong hinungdan later on, no? Pero ako among gong concern diri ang kita matong financial logistical requirements ba. In all probability kinahanglan gyud nga mularga siya moadto sa Malaysia para nga mag-file ni nga klase sa kaso, no? I'm sure, no, ang kanang adultery, kanang pagpakighilawas sa asawa nga to sa lalaki nga dili niya bana, kay murag universal man na, murag sa tibuok kalibutan gi silutan man na. Yes. Nay dakong posibilidad nga dito sa Malaysia ginasilutan pud ni, no. So kung nainani nga klase sa kaso, akong lantaw pwede ni siya mamahimong rason for deportation later on. Mo lang nang ato ang hardel diha unsaon nga makaadto siya para nga ma-file ni siya nga klase sa kaso. Mo nang ang lain akong lantaw, basin o gawas aning adultery nga gihimo sa iyang asawa, doon na pay lain nga mga kriminal nga buhat nga nahimo ni siya dito sa Malaysia. O ang kanang agrabyado or private complainant nga naa sa Malaysia, mo ay mag-file og kaso batok sa iya. No? Human nga ma-file niya nga kaso, I believe doon ay mga proceedings nga himuon dito, na posibilidad nga doon ay mga kaso nga ma-file nga kung ma-file mo hinungdan nga kanang diha dayon i-deport, og doon na po yung mga kaso nga kung ma-file, kinahanglan pa nga iyang serbisyuhan ang silot ito sulod sa Malaysia, og kung human nga maserbisyuhan ay padayon siya ipa-deport pabalikon paulion din sa Pilipinas. Batas ng Bayan. Alas 6:21 ang taknas kabuntagon. Morning sa tanan nga mga OFWs yang nasa. Okay, tinuod kay natay suking tigpaminaw bel nga naa sa, I think nasa Kingdom of Saudi Arabia. No? Good morning diha, ma'am, no? Good morning diha. Nakadaog man gani Isabel sa ato ang papremyo atong miagi. Siya og iyahang bana mo akong gingnan nga panahon na siguro patadtag loto ani, no, para nga kadaog mong duha, no, kay mga sortihon kay mo sa mong programa. Ikaduhang pangutana, attorney, kalabutan ni sa mga pagprenda og ATM. Hello, attorney, unsay pwede ikaso sa taong nagprenda og ATM nga walay sulod? Pag 1 year na next month wala paghihapoy unod ning ATM, pwede ka estafa case. Tinood na bel, no? Sakto kabalo na minsan sa tubag, no, tinood na, no, sa diha nga giprinda ang ATM dayon ang tagiya sa ATM card na ang pasabot, no, ATM card, bank transfer na dito online. Dili tong machine, ha. Ang card, no, kung giprinda din nakahibalo na sa daan nga walay sulod to, ang walay pundo to nga mao nga account nga dunay ATM card nga na issue, sure jud na bel nga ang iyang intensyon ilaron ang ning dawat siyang ATM card in exchange sa kwarta nga iyang gihuluman, no, nga nang gitawag na to nga estafa by siguro by deceit, no, estafa pinagi sa pagpangilad, no. So sa diha nga sitwasyon bel, I suggest mo duol sa siyang amigong abogado, mag-file sa kasong estafa, iandam niya ang tanan nga mga dokumento, magpakita nga tinuod nga nadawat niya ang ATM card, ug na-check niya nga walay sulod, ug hangtod sa pagkakaroon nagpabilin nga way sulod, ug wa sad siya mabayari, no. Kaya ang importante mo gud abela nga itong hinumduman sa inani nga klase sa mga transactions manggod, kung labi na kung dunay mga initial payments ba, no, kung dunay mga initial payments basin og mawala diha ang panglantaw nga ilaron ka, no, tungod kay doon na may mga initial payments, doon na namin hibilin nga mga balances. Kung inana nga sitwasyon, kay doon na may mga payments nga nadawat, i-acknowledge po nimo nga imong nadawat, pasin og mahimo na lamang nga purely civil, no. Purely pagpaningil na lang sa kulang sa nabayad sa mga utang ang pwede nitong i-file, no. Pero kung inana nga sitwasyon, wa gid sa mabayari sukad, every time mag-check siya sa account, paslak na dito sa machine sa iyang ATM card, way sulod, kana nagpakita na siya nga doon na intensyon nga ilaron ka tungod kay wagi plano nga bayaran ang utang diha sa imuha, no. Sa diyang sitwasyon bel, pwede nga mag-file sa kasong estafa, amigong abogado ang mo prepare sa reklamo, o sa labing daling panahon i-file na ni. Batas ng Bayan. Alas 6:23 kani away silingan gyapon ni attorney kung kani adto kuan mangga kani kay daob, no, daob. Kasi pwede kaso sa silingan nga wala pagyapon mihunong og daob. Sa among balay musulod ang tanang aso sukad pa January 2024. Kapin isa ka tuig naming hinangyo kay gabalik-balik na among ubo og sipon. Tibuok pamilya apektado, attorney, puro saad nga pangitaag pamaagi pero bisan pamandaghan og nangasuko sa ilaha,
abi-abi gyapon mi attorney amos lang hatagag sudan. Sama ka ni adto. Sama ka ni adto katong dili pa sila sigig paaso. Unsay ikaso sa siling undang na din pahatag. Ako ang suggestion na Bel, no, labing maayo nga nagsilingan man gud, no. I would suggest nga siguro pahinumduman pagbalik, no, nga dunay mga health consequences ning niya. Then ikaduha pod i-bring to the attention of the barangay officials ang mao nga sitwasyon, no. Dayon angay pod hinumduman pod nga kung magisgot bahin sa pagpangdaop na may kung ako masayop dunay local nga mga ordinansa, no, local mga municipal o city ordinances kabahin ani nga gibawal ang pagpangdaob. Gawas po doon na po yung national law po nga bawal po ang pagdaob, no. Kung ako masayop murag na sa Solid Waste Management Act ni siya nga klase sa provision nga nagbawal o nagdili ni no dunay silot preso ang pagpangdaob, no, tungod kay imbis nga dauban ang ato ang mga basura manggod gi require manggod tang i-segregate ni no gito sa malata sa sana kaning toxic hazardous then katong malata katong dili malata o katong nalata na gyud, no, mga ginana mo gutong mga kung nasabtan sa una, no. I would not advise nga magkinasuhay sila. I would suggest nga magkuan siguro sila, no, mag-istoryahanay sila hinumduman o dili maka dunay intervention gikan sa tuang barangay officials para ma-provide ang gikinahanglan nga giya para sa sakto nga segregation sa ilahang basura sa silingan, basura sa ilahang silingan. Hinumdum ko ani attorney katong sa DNR RA 9003. Yeah, mana. Niya gibawal gyud ang pagpangdaog kay makadaot sa pagginha sa tinood na, no, kanang tawag na to murag air pollution mo ang resulta mo ana. Muna akong suggestion pero kung ako personally kung makabalo mo kung managsilingan lamang ang dunay walay pagsinabtanay mo suggest jud ko nga sulbaron siya sa ilahang level. Batas ng Bayan. Sila yung pangutana attorney, pwede pa ireklamo o kasuhan ang tao nga na masangil sa crew sa barko okay. Nga puno maoy nanuklod og naigibuhat nga daotan sa ilang kaliwat na missing ang ilang paryente o gimahay nila ang crew pero ang tinuod wala jud nabuhat. Attorney, walay nabuhat nga daotan ang crew kay buutan siya kalit ra jud na missing ang katong ilang paryente. Ang ako ang lantaw Annabel, no, matawag na siya nga defamation, no, or pagpakaulaw, no. Kana mga gitaw na to mga false accusations ba kaysa diha man gud nga sitwasyon Bel mosulod mo sa definition sa libel or defamation baka, no, kana bang tinuyo o dunay bad faith or bad intention nga mamasangil, no, nga usa ka tawo nakahimo og krimen batok sa usa ka tawo o kaning pagpamasangil nga nakahimo og krimen dili din siya tinuod, no. Munang pwede siya matawag nga libel kung libel matawag na siya nga libel kung if ever gigamit ang radyo, TV, mga publications sa mga newspapers, mga polyeto, no, o uban pa pwede pud matawag siya nga defamation kung ang gihimo nga pagpamasangil nga ning resulta sa pagpakaulaw pinaagi sa oral nga defamation, no, oral kanang gikalat bagi pang istorya lamang, no. Sa inani nga sitwasyon Bel doon na ni silot preso ni ani nga mga klase sa mga pamasangil unya dunay bad faith ba dunay dautan nga intensyon ang mao nga gihimo, no. Muni nga ako ang suggestion ani labing maayo siguro nga sa pagkakaron I would suggest nga siguro kung kaya badlungon lang sa then hatagan og sa katuig na mga daot. Yeah, ug mo na nga sitwasyon Bel I would suggest nga i-gather niya ang tanan nga mga tawo nga nakadungog, no, sa mao nga pamasangil, no. Dayon kani nga mga testigo kuhaan ni sa ilang gikinahanglan nga mga sworn affidavits, mga statements, no. O ikaw pud mismo nga apil sa mga napasanginlan nga mo'y nagtuklod o mo'y resulta sa pagkawala nini nga mga siman, mahimo pud ka sa imong gikinahanglan nga affidavit ug mag-file kang kaso for defamation ani nga tawhana, no. Kana kung tinuod nga walay basihan kinahanglan pa nga ang korte mo desisyon na nang dapitan, no, kung doon na bigay pagpakaulaw nga hitabo kay pwede mo gud pud Bel nga mamahimong depensa panahon sa defamation ug sa libel ang kamatuoran, no, basin di ay ang katong niingon nga kamoy nagtuklod makaingon siya o doon na siya mapresentar nga kamatuoran nga tinuod nga kami nagtuklod nga mo'y hinungdan nga namatay o nawala baka ning siman nga inyo ang giingon, no. Pero sa pagkakaroon Bel I would say nga ang gihimo is matawag na to nga defamation o pwede mo nga mag-file og kaso ana ug ang pinakaunang buhaton mo duol mo sa amigong abogado
dayon kuhaa ang mga statements or mga testimonya sa mga nakadungog sa dihang gibuhian ni siyang mga pulong. Alright. Attorney, makafile na ba siya kaso nga given the fact nga nasa laing nasod sila? Ang akong suggestion na Nabel, no, kuan kanang inig-uli niya as soon as possible, no. Inig-uli niya as soon as possible i-file ni siyang klase sa kaso, no, kay doon na rabay prescriptive period ani. Kinahanglan ni siya kung masayop ma-file within 6 months or kung defamation, I think mas ubos mo gud siya og silot, murag kinahanglan i-file siya within 6 months. Ang katong gitawan tog libel kinahanglan nga mo-file siya within 1 year, no, gikan sa pagbuhi ani nga mga pasangil, no. Ang lain po nga pamagi samtang nasa sa gawas, i-coordinate niya ang tanan niya nga mga kailang nakadungog aning mga istorya para nga i-prepare na daan ng ilang tagsa-tagsa ka mga testimonya aron bulahan hindi makauli siya, iyahan na lang testimonya magikinahanglan, no. I suggest nga buhaton ni siya, no, kay it doesn't matter man gud kung naakas gawas sa nasod sa pagkahitabo. Ang importante nga ang pagpamasangil hitabo diri sa Luz Pilipinas. So manang as soon as possible makauli himuan ni o i-file ang kaso batok niya. Batas ng Bayan. Og mo to mga pipila ka mga tubag nga mga pangutana, no. Pinasahi-isad ni karon attorney nga mga questions. Tinuod mo kayo ng pangutana. Mura man ang pang-bar exam man ng mga pangutanahan. Pinasahi kaya mga pangutana karon. Isgot na sa mga problema gawas sa nasod. Tinuod na bel, no, kay minumduman po nato ang kanang giingon natog sa mga territorial jurisdiction sa ato ang kuan ba. Sa ato ang revised penal code, no. I know you know nga unsay but pasabot ana, no. O di pod kinahanglan nga naakadto sa Luz Pilipinas para pakaulawan ka pwede nga naakas gawas Pilipinas. Pwede gani bel nga magkuan, pwede gali pakaulawan ang tawo nga patay na. O ganyan mga tagtungod mo ay mag-file og kaso batok sa nagpakaulaw sa tao nga patay na. Manang careful ta sa tuwang mga istorya kay base nun niyag mamahimong liable ta, mamahimong manubag ta sa tuwang mga pulong labi na kung di ni tinuod o gawas pa mo resulta ni siya sa pagkaulawan sa subject sa tuwang mga statements. Isan pa sa itong mga jokes, no, kinahanglan careful gihapon. Namang yung mga joke nga di kanta makatawa. Make sure jud nga kani joke jud ni, no, kay aron dili ma-misinterpret na, no, labi na naku Ginoo ko daghang mga pranks ra ba makita nato, no. Then resulta sa physical injuries, ang uban resulta sa mental anguish, no, manang angayan ginatong i-plaster para nga nakahibalo ang ato ang subject sa joke nga joke ra gyud ni. All in jest. Og mobalik ta mga kasama human sa pipila ka mga guto. Usapang batas ba ang hanap mo, gabay o payong legal ba mula sa isang abogado? Alamin ito sa Batas ng Bayan. Batas ng Bayan. Alamin ang mga karapatan, dumulog at makinig sa Batas ng Bayan. Ang programang magbibigay ng malinaw na kasagutan sa inyong problemang legal. Sasagutin at tatalakayin ang mga katanungang may kaugnayan sa alituntunin ng bayan. Ito ang Batas ng Bayan. Batas ng Bayan. Tuwing araw ng Sabado, alas 6 hanggang alas 7 ng umaga. Kasama mga tagapagtaguyod ng katarungan, Attorney Felix Jr. Escalante at Radyoman Bel Kibra. Batas ng Bayan sa DXPR RMN Pagadian. Batas ng Bayan. Alas 6:33 ang taknas Kabuntagoy. Morning sa tanan ng mga bag-o pa lang naka-tune in karon. Batas ng Bayan live sa DXPR og sa 96.7 IFM. Good morning sa tanan nga mga namahaw. May mamahaw na rin mga namahaw ro, no, na uban ng mga nangape, no, gainit og tubig, naglapwa og tubig, ang sulti pala naglatag tubig, no. Kung inana man gani sa mamahaw na maglungag, magluto, uban pa ato ang gamiton ang Fiesta Gas Bell, no. Ang Fiesta Gas abot kaya at maasahan na LPG araw-araw, no. Available ni sa Misola Street, Pilipinas City. Napos sila outlet di sa Barangay Santo Niño Tukuran sa Buanga de Sur, ug napos sila daghang stocks di sa poblasyon Aurora sa Buanga de Sur, no. Ang Fiesta Gas gidumala o gipanagihan ni siya ni Ma'am Clarissa Bahamon. Good morning diha, ma'am, no. Partner product po sa Fiesta Gas ang Pagadian Gas Corporation or mas na ilang nga gasol, no. Sa mga pinakaunang
establishmento nga naghatag, nag-offer, nag-introduce sa liquefied petroleum gas din sa syudad sa Pagadian nga safe ug luwas ug makadaginot gyud ta every time mo magluto ta no. Ang gasol makita diya sa main branch Pulmoni Street, Pagadian City, tapos sila daghang stocks diya sa ilang laing branch sa Duterte Street, Pagadian City. Bell no, atong gahapon pud Bell no, kay sirahan namin sa tagiya sa IFA Barbershop diya sa Misola Street, Santo Lucia District, Pagadian City. Matud pa net pertig yung daghan nang nagpaalot gyud kuno no, ganahan gyud kayong ganahan nga mamahimong gwapo o gwapa sa adlaw sa mga kasing-kasing o pang-date yun no. Ang IFA Barbershop Bell makita diha sa Misola Street, Santo Lucia District, Pagadian City, na diha sa tapad or linya lamang sa sikat diha nga convenience store no, kanang 7-Eleven diha no. Adtua lang na ninyo na sila mga gwapo mga gwapang mga barbera nga mohatag dayon og kanang brabag guide ba, pilian ninyo asa inyong ganahan na ni sir ma'am nga alot kay kami nay bahala nga mo karate ani kay gwapo ang resulta ani. Katong good morning diha sa tagiya no, sila si Ethel and Linlin Gumunit Escalante no. Karon po mga tiud-tiud Bell natin na panaghisgot tingali no, malagmit sa naglain nga mga ordinances, mga notices ug uban pa no. Labi natong mga dunay dawatonon unya nga mga tamtangan gikan sila mga ginikanan kinahanglan maka-comply sa kanang balaod para nga mabahin-bahin og matransfer og matipak na ilang tagsa-tagsa ka mga bahin no, kanang gitawon to mga extrajudicial partitions or mga settlements no. Ang inana nga mga panginahanglan Bell kaya kay danang tubagon labi nag-i-publish na siya diha sa RCE Star News kanhi Pagadian City Star. Madawat ni sila Bell og publication sa mga extrajudicial settlements, partitions, mga kaning isuan sa lost title no, kung i-order sa korte no, ato ang mga local ordinances no, mga resolutions ug mga legal notices ug uban pa no. Ang RCE Star News Bell makita ni siya diha sa C3 Mall atwang sa Emily Ville ug adto lang mo dito ug doon na sila staff nga andam din mo dawat sa inyohang mga publication needs. Kagahapon pud Bell no, kaistoryahanay mi ni Engineer Fernando Pameron hisgutan na mo ning kabahin aning kuan ba, kabahin aning Valentine's Day no. Nakita ni Engineer Pameron nga kanid ang Valentine's Day mo din ni okasyon para nga makasulag fine dining ang atuang mga katawhan no. Niingon si Engineer Pameron ako nga murag kinahanglan gyud ni Tony og local action, local ordinance ato ani para i-encourage ang pagdaghan pa sa mga establishmento, mga negosyo nga mag-offer og pinasahi nga klase sa mga pagkaon diri sa tong lugar no. Although naana ato ang gi-appreciate no nga naanay daghan no, pero labing maayo pag daw nga pinaagi sa to ang mga local ordinances mahatagan og kanang gitawon natong mga tax breaks o dili baka mga financial incentives ang ato ang mga negosyante nga nag-offer sa ingani nga klase sa kana experience ato ang katawhan no. Nagka-istorya sa ni attorney ni Engineer Pameron kagahapon no. Oh dayon no, mo lagi na no sa iyang gidugang nga ni Bell. Dito mi daghan sila discussions ni manager. Ay very good no, gani ingon pa siya nga kuan mo guni sa attorney gud no, sa tuwa mong local government code na mong provision diha nga maghatag og authority sa tuang city government or sa tuwa mga local government units nga muhatag ani nga klase sa tax breaks o mga financial incentives no. Ang tuyo makadaginot ang atuang mga negosyante pero ang ilang kwarta nga nadaginot ila ra gyapon i-reinvest ilang tagsa-tagsa ka mga negosyo no. So ang resulta much better facilities, much better accommodations, much better food og happier, mas malipayon ang atuang mga muanha mag-celebrate sa nagkalain nga mga special nga okasyon sa ilang kinabuhi. Naman natong pag-appreciate no kay kinahanglan tag mga leaders nga dunay mga vision og dunay pagkakugihan para nga mas malambo pa atong katawhan. Ato apong Juan Bell no, napon yung mga discussion pod ni Rhea Ramones ning Bagulang no. Namatikdan magud niya nga ning hayag na ang ato ang lungsod sa Tukura no. Ningon siya nga kaning kinahanglan bigyan ni attorney nga mas madungagan pa gyud no, kung ang ayan nato nga pahayagon ang ato ang mga ato ang nagkalalain nga mga lugar labi natong mga dali ra nga maadto sa ato ang mga katawhan, labi maayo pod nga mas pahayagon pa ang ato ang mga daghan nga mga barangay no. Ang iyang panglantaw nga Rebel nga kung asa galitong ngit-ngit dito pod ang daghang krimen. Matud pa ni Ray Ramones kung asa po tong lugar nga hayag nahimo ni siyang deterrent no, nahimong hinungdan para nga dili maka-attract magduha-duha o dili maka-atraka ng kinalain nga mga kriminal no. Sa inani nga pangunahon na ingon siya nga kinahanglan gyud nga pasigaon gyud kung asa tong mga ngit-ngit pahayagon gyud siya para nga malikayan ang krimen o mamahimo pa gyud nga kanang ma-encourage ang atong katawhan nga magawas magabi, magnegosyo, mag-enjoy, magluling hayaw
para nga mas mamahimong malipayon malambuon ang lungsod sa tukuran. No, tuwang good morning diha kang Sir Ray Ramones, ang atong good morning ni Engineer Fernando Pameron ang tagiya ug sayang misis ang tagiya sa JH Pameron Construction and Enterprises. Good morning ninyong duha, sir. Alright. Batas ng Bayan. Alas 6:39 sa ato ang Batas ng Bayan ang comment section. Doon ay nangutana attorney. Good morning attorneys. Attorneys na. Good morning attorney lang. No? Let it be, no? Ask lang ko if pwede ba magpa-revoke or cancel ang alley or road lot. Na naamang good untay approved subdivision plan and deed of donation. Na by chance nga maklaim ang alley and road lot attorney. Kuha mo ganda Bel, no? Kanang alley o road lot, gi-constitute mo ganda sa panahon nga dunay panginahanglanon aning road lot or alley, no? I believe pod kaning sitwasyon nga gi-consider sa alley or road lot naka-annotate ni sa likod, no? Pwede ni siya nga matawag og perpetual easement, no? Now, ilawom sa tuwang Kodigo Sibil, dunay mga provisions diha nga kung wala na need para aning road lot or alley, pwede ni siya nga ipa-cancel o ibalik siya ang iyang sitwasyon para nga mausab ang iyang gamit gikan sa usa ka road lot ngadto sa gikan sa road lot or alley ngadto sa lain nga purpose, no? Para puyaan siguro siya guban pa, no? Ang ako ang kuan diha Bel, no? Nga tuwang mga panglantaw diha, kung dunay igong hinungdan ang korte para nga usbon ang iyang classification as road lot or alley, pwede na siya nga usbon Bel, labi na kung nawala ng hinungdan sa existence, no? Ang pagkanaa, no? Ang pagtunhay nining mao nga alley or road lot, no? Ang ako ang suggestion diha moduol sa siyang amigong abogado Bel, i-present niya ang approved subdivision plan, ang katong titulo o ang mga siguro mga dokumento nga mo'y nahimong hinungdan para nga establisar ni siya nga mao nga road lot or alley, no? Para nga ang amigong abogado mag-file og petition dito sa korte purposely para nga ma-restore, no, ang mao nga alley ngadto sa iyang daan nga sitwasyon, daan nga gamit, o para nga mawala ang iyang pagkaali base sa iyang classification diha sa iyang titulo Bel, no? Wa magud kung road lot og alley mo na Bel dayon establish gud siya as easement, labi na kay naka-annotate siya sa titulo unless, no, unless doon ay orders korte nga i-cancel ang iyang pagka-easement, magpabilin gina siya nga easement Bel, no? Manang kinahanglan nga mag-file ka petition to korte, presentar kag ebidensya nga wala na need ni o dili ba kahang tanan nga mga tawo nga apektado nining easement kaning alley o kaning road lot, mutugot sila, no? Mutugot sila, no, kay wala na sila need aning road lot ug alley, no? Sa diha nga sitwasyon Bel, nay dakong posibilidad mo kumbinser ang korte og makanselar ang pagka-easement, pagka-road lot ug pagka-alley aning luteha. Alright. So, pasabot nga nagi chance nga makancel. Yeah, depende sa iya ang pag-prove attorney. Yeah, tinuod sa ko. Pero mo na sa Bel ako kumasayop kung easements manggo doon na maguntay serviette estate na putay dominant estate, no? Pasabot na to diha nga dunay isa ka lote nga mo'y makapahimulos ba, makabenepisyo sa existence sa mao nga alley, no? But pasabot pod nga kani nga alley, kani nga easement, gihimo lamang ni siya tungod kay or para sa benepisyo niining gitawag na to nga dominant estate, no? Ang katong nanginahanglan ani nga alley, no? Pero damo gyud mga panahon Bel nga mga circumstances mausab manggod, no? Naay mga panahon manggod nga katong dominant estate dili na manginahanglan ani nga alley, na posibilidad maagi sila nga agianan o doon na ba kay mga developments nga introduce ang local government unit, etc. etc. Munang naay posibilidad pod nga mingon sila nga wala na may need para ani, no? So kung naa nang sitwasyon Bel, mo na pwede nga mahimong hinungdan para nga makancel ang sitwasyon sa mong alley as an easement o ma-restore siya sa iyang daan nga kondisyon. Alright. So basta na mas bago, mas nindot nga. Yeah, matakabala kasi na overpass, no, na ibutang diha. So wala na need para sa mong alley. Pwede na ibalik mo ang tanang residential na i-restore dito sa daan nga tagiya. Okay, medyo related nga attorney nga itong pangutana. Nabay balaod attorney nga nagbawal magtukod og balay dool sa suba. Ako mong hibalan Bel, no, kuha man na easement of waters mo guna, no, easement of waters or river banks mo gunang na ako mingon ta og daptin sa suba, no. Dunay kung ako masayop mga 6 to 20 meter wide easement nga gi-provide sa tuang mga suba, no, kay lagi nagambos pa naman basi gamiton sa mga boat landing o uban nga mga labi na to ang gitawag tong mga navigable, no, pwedeng mangagi ato ang mga baroto ba kani mga dapin suba, no.
Kung naibalan diha bel bawal gyud na no nga magbutang no sa mga balay diha sa mga daplin sa tuwa mga riverbanks no. Gawas nga ismen siya, kuan pud siya no kanang gitawag na to threat to public safety sad siya ba. Manang kung ako, I would rather suggest nga likayan na lang nga magtukod diha o dili ba ka nga to ang mga local government units pinagi sa to ang mga siguro mga engineers o sa to ang mga engineers to ang mga building officials mahimo siguro sila ito nga to periodic inventory sa to ang mga riverbanks para mabadlong dayon ning ato mga settlers diha aning lugar. Ay, bawal. Bawal na gawas nga ni national law bel kung nahibalaan na po yung mga local or mga local ordinances nga nagbawalan na. Delikado man gud siya attorney. Ay, tinuod yung gawas pa bel no kana manggong mubutang ta dihag balay, mga balay nga di kantidad na ba. Dayon ay nako ibutang na to anang yuta nga dili ato. Di ba no manang mahimo ng problema. Manang kung ako mosanong ta sa giingos balaod. Natay kwarta palit lang tag yuta dito na to ibutang sa yuta nga titulados to ang pangalan sure gyud. Di maanod sure pod nga di gyud mahawa atong balay. Speaking of property attorney na ako'y napalit nga balay sa bangko. Katong nga balay gipadugangan ako og second floor kaniadtong 2022 ikuha kog building permit ug nahatagan ko. Then katong 2024 nagbutang na pud kog third floor and gikuha na sad kog building permit din gihatagan na sab kog permit. Problema nako attorney kay giingnan ko sa taga munisipyo in the near future nga maigo daw ang akong balay sa ali sa kalsada kay milapas daw ko sa sukod sa among balay. Nagpataas raman ko attorney dili man palapad nganong karon pa man giingon sa ako ang milyon-milyon na ako nagasto kompleto kog papeles attorney gikan sa titulo amilyar og permit. Halaka no akong suggestion na bel no isubayon gyud dito ang kanang sa tawag na to ani kanang subdivision sa lugar dayon tanawon dito kung unsa ba gyud ang extent asa ba gyud taman ang giingon nga ali sa tuwang munisipyo no sa tuwang local government unit no ali lagi atong target. Okay ra na okay nindot pod no kay nganuman kung dili siya matagbaw bel sa explanation gikan sa tuwang munisipyo sa tuwang I presume gikan sa building official o gikan sa municipal engineer makani di siya matagbaw diha kay ang iyang pagtuo igo lamang siya nagpataas wa man siya nagpalapad o wala siya nagpa-encroach kundi siya matagbaw dihang dapita I would suggest nga maghimo og relocation survey sa iyang property no kay puro man sila dunay mga katungod manggod bel no ang kaning nag-message nato nangutana dunay say katungod to the full extent sa area sa iyang lote no og ang munisipyo po doon na po sila katungod po para nga i-enforce o i-claim o i-enforce ang ilang mga katungod diha sa ali nga appeal sa gipanagihan sa to ang local government unit or sa national government pagkakaha no. Ang akong makita diha bel kung doon na ikanda ko nga relocation survey matagbaw ang matag partido kung tinuod ba nga si commenter si nangutana ang ihabang building na sulod lang ba sa iyang kagulingo angkon. Or makita po na to diha nga ang ihabakang building ng lapaw baka og nasulod baka sa sakop sa ali nga iha sa local government unit no. So diha nga sitwasyon bel murag makita dayon duna day makita nga sulba diha no. Kung magkasinabot maingon sa munisipyo oy taman day dire among lote taman day dire among ali ang road lot so dili pwede nga mo mamadlong minimo mangguba magdemolish mi diha tungod kay wala magiday ka nakalapas no. Pero ang ato ang hinumduman magud bel no kana manggong ato ang local government units manggod apil na pud ang national government for that matter no kanang kung magisgot mo ta og karsada do na manggoy posibilidad gud nga dunay mahitabo nga mga widening o expansion sa to ang mga karsada. So sa dihang dapita kung makita karon sa to ang agency no whether national or local government unit nga dunay need dunay posibilidad nga iyang i-insist ni nga palapdan ang karsada. Kita pod nga mga tagiya pod og yuta labi na kung titulado atong yuta kung amo kabantay basahan nang diha sa ubos nga portion diha mga fine print diha sa inyong titulo sa front page di ba dunay condition nga gibutang diha nga kung dunay pagahimuon nga karsada o dili baka doon na bakahay widening sa atong mga karsada dili ra kita kabalibad tungod kay gamiton sa gobyerno na nga porsyon no subject to just compensation lamang no kumbot pasabot kung dunay portion sa atong yuta nga gilagbasan og karsada o dili baka ang atong yuta dunay tapad sikbit o dunay natunga ang karsada din ang karsada palapdan
di ta ka pugong mo, ay nako, kinahanglan lang yun nga makadawat lang yun ta sa to ang just compensation, bayaran ta sa portion sa tong yuta nga karon nakuha, nakaon tungod kay dunay widening o expansion sa karsada, no? Ano, pwede man nato ng awayo, no? Pwede ta mag-file og kaso, i-question na to ang public purpose later on sa pag-expand or pag-widen sa karsada, no? Pero dako-dako siya nga proseso, taas-taas siya nga kanang kaso, aya mo man, pero magpabilin yun ang kahingawa ba? What if nag-abot sa panahon maingon ang korte, then later on ma-final nga ang iyang building na sulod sa lugar nga pwedeng mag-widen ang karsada na unfortunately basin yun og appeal, mapahak yun ang iyang building nga nag-abot sa panahon. Pero sa pagkakaroon, Bel, mintra sayo pa, no? Mintra sayo pa. Duulon ang taga-munisipyo, dayon mag-conduct og joint relocation survey, dayon joint relocation survey, subdivision survey, relocation survey para mahibalaan kung asa tama na mga duluna sa lote niya o asa dapat ang lote ang duluna lamang sa ali, no? Dayon sa pagkakaroon po labing maayo pud mangutana na siya daan unsa man ang plano sa ato ang local government unit aning lugara, aning karsadaha, aning ali or kaning road lot nga iya karon sa munisipyo. Kung ningon ang munisipyo or Cabalacao wala na plano, dire-re gyud ni tama wala na plano para nga ma-expand mo widen ana magkampante na pwede na ta nga maghaya-haya diha, no? Tas ani mo taman 10th floor. Yeah, pero kung mingon na gani na diha ron dunay information nga dunay future development for widening ani tungod kay nanginahanglan ang ato ang local government unit ug mas lapad nga karsada diring lugara. Murag ang ayan yun nga muduol kasi mga amigo nga abogado para nga makasagang nakadaan. Batas ng Bayan. Alas 6:51, 9 minutes to go. Og sa lain pakutan na attorney. Good morning, attorney. Mao ni ang akong concern. Dugay nami nga tenant sa yuta sa mga inchik nga suod nga kaila sa akong lolo. Karon kay gusto sa tag-iya nga ibaligya ang yuta. Ang akong concern, wala pa mi bahin or parte sa maong yuta nga wala ba mi bahin o parte sa maong yuta nga kami man ang tenant sa pipila na kadekada. Wala sa Bel, no, kanang depende na una, depende kung unsa kadako ang yuta nga gitrabaho nila, no. Kung ako masayap ilawom sa PD 27, kinahanglan nga mabinlan ang tag-iya sa yuta kanang gitawag nga retention limit. Kung ako masayap murag 5 hectares, no, or 7 hectares ba to, no. Then ilawom po sa Republic Act 6657 as amended po ang tag-iya po sa yuta doon na po sa retention limit gihapon nga murag kung sa 3 or 5 hectares, no. Unsa kung but pasabot ani ang tenant, ang samuhan, ang saop pwede lamang nga mahatagan og yuta, Bel, sa mahatagan og yuta sa yuta nga iyahang gitrabaho isip tenant sa op or kana, no, kung dunay sobra nga gidak-o sobra ang gidakon sa yuta sa retention limit sa tag-iya sa maong yuta, no, kay kung panalitan buta na to ang gitrabaho niyang yuta 1 hektarya pod, di kulang pa para sa retention limit sa tag-iya sa maong yuta. Sa dihang sitwasyon wala siya entitlement, no, wala siya katungod nga magpaabot nga mahatagan sa bahin sa mong yuta sa panahon unya nga insist na iyang pagkasamuhante, no. Kaduha pud, Bel, ang kung ako masayop ipangutana lang po nato ni sa to mga mga kawani sa Department of Agrarian Reform. Pero sa pagkakaroon po, Bel, akong nahibaluan, wala na compulsory acquisition karon sa tuang Agrarian Reform Program, no. Kung dili but pasabot na to ani ang hibilin na lamang katong voluntary acquisition na lang. Ang pasabot na to anang musabot na to anang compulsory, Bel, but pasabot nga ang tag-iyas yuta musugod siya sa dili kwaon sa gobyerno ang ihang yuta ug ipang-apod-apod dayon ibaligya pabayaran dito sa mga saop dito sa mga nanamuhan. Then ang halin nga nadawat sa gobyerno mo ay ihatag ngadto sa landowner isip bayad sa yuta niya nga compulsorily, no, pinugos, no, compulsorily gi-acquire sa gobyerno para ipang-apod-apod sa mga mag-uuma. Kanang naabel nga programa wala na sa pagkakaroon, no, na humana. Ang hibili na lamang katong gitawag natong voluntary acquisition. Sabot na tong voluntary acquisition ang tag-iyas yuta, voluntaryo niya nga ihanyag sa gobyerno ang iyang yuta para nga ipanghatag dito sa iyang mga saop. Wa ko kebalo kung unsay sitwasyon aning yuta nga giingon niya ang tag-iya insik, kung musugot ba o ning uyon bang mga insik nga tag-iya nga ilahang nga itugyan voluntaryo nga sa gobyerno para ipang-apod-apod nining yuta, no. Sa diha nga sitwasyon, Bel, but pasabot nga kinahanglan ba gyud niya iaway dito sa Department of Agrarian Reform may katungod nga kung nga mahatagan siya bahin nining yuta
ayha ni siya nga mabaligya, no? Kay kung una, kung wala gi offer for voluntary acquisition, ikaduha pod kulang pod ang gidakon sa yuta para sa retention limit sa tagiya sa mong yuta, mo kaingon jud bel nga dili sa entitled nga matagan og portion ani di sa mabahinan kung ibaligya ang gani, no? Kung mabaligya, hinuon na may security of tenure ang atong mga saop, ang atong mga tenants, no? Atong mga kana sa ubog tenants, no, or mga nanamuhan, no? So sa inanang sitwasyon bel ang bag-o nga tagiya kanang obligado siya nga tahuron ang iyahang pagka-tenant dihang panahona. Manang giingon na to tahuron o pasabot dili sa basta-basta mga papahawa sa lugar nga gitrabaho niya bisan pagbago ng tagiya, no? Apan kung dunay panginahanglanon nga kinahanglan nga mupuli na ang bagong tagiya kasi na mismo may trabaho, entitled to kuanay gitawag na to og no, kaning compensation ang ato ang samuhan ug uban pa nga mga pahinungod later on, no? Labi na kay sila may nagdevelop, nagtrabaho sa yuta, naghimog productive ani. But pasabot nga kung mahawa na sila, dili sila masiro sa pagsulod sa bago nga tagiya. Pero ang ako yung pasabot po ani bel importante kayo, dili gyud niya mapugngan ang tagiya nga ibaligya ni. Kaya ang iyang sitwasyon sa muhan lamang siya, samtang ang tagiya na niya ang tanan nga mga legal nga mga katungod nga i-dispose ni siya isip tagiya. Muna ang problema niya bel, muna ang sitwasyon muna ang tubag kung voluntary maayo mahatagan siya. Kung sobra sa retention limit na posibilidad mahatagan siya, pero kung dili gali mo yes ang mga tubag ani, matagan lamang sa compensation na later on bel. Batas ng bayan. So kung tenants to kaganiha, attorney ka ni caretaker, no? Good morning, attorney. Nag-caretaker ko og boarding house, 5 na katuig karon. Caretaker, okay. Sila na daw ang mubantay ang tag-iya. Pwede ba ko mangayog separation pay sa tag-iya? Okay, caretaker man, no? Ako na ibalan bel, ang caretaker manggod is agent manggod na siya, no? Pasabot sinugo lang ba, no? Acting for and behalf sa tagiya sa boarding house, no? Wa ko kay balo manggod, no? Kulang ang ihang kuan. Wa ko kay balo kung doon na ba employer-employee relationship ang ihang pagka-caretaker na nga boarding house. Pasabot na to nga doon na employer-employee relationship, gisulduhan ba siya isip caretaker, no? Kay kung gisulduhan siya bel na employer-employee relationship, dayon ang pag-undang niya isip caretaker dili tungod sa iyang resignation, makaingon jud ko bel nga doon na siya katungod nga matagan og pahinungod isip separation pay, no? Kaya mahulog man nga terminated sa iyang trabaho dito sa tagiya sa mga boarding house, no? Pero kung walay matawag nga employer-employee relationship, ang iyaha siguro ang kuan diha on commission siguro, no? Doon na siya portion nga madawat gikan sa gross. Kung inana ang ilang relationship, wala na dili matawag siyang employer-employee relationship kay commission basis man. Sa inana nga sitwasyon bel, wa siya gadawat og sweldo, wala siya entitlement, dili siya ngayan nga hatagan og separation sa panahon nga mapuli na ang tinuod nga tagiya sa boarding house. Batas ng bayan. Sa 57 sa laing pangutana, attorney. Na ay nag-file sa akong bana og estafa. Ako ba, attorney, isip iyang business partner, posible ba usab nga makasuhan? Kay sa mode of payment, sa bank niya, sa bank na ako misulod ang kwarta. Magtiayon sila, no? Magtiayon sila. Bana man yun. Bana, no? Ang kanang kasong criminal bel, tungod kay ang ihang bana lang man ang gipailan og kaso. Manubag ana ang ihang bana lang, no? Pero sa iyang mga account. Yeah, pero kung ang kaso nga gi-file man gud, establisado to nga silang duha kunuhay, no? Kay wa ta kabilon sa tinuod, pero kunuhay silang duha nagkonsabuhay ba? Dunay conspiracy silang duha nga magtiayon, ay posibilidad nga i-appeal siya sa complainant kay ang ilahang conspiracy ang lihok sa usa, ang gibuhat sa isa, buhat naman pud sa isa, no? Ang tulubagon pud sa isa sa conspiracy sa pagkinsabuhay, tulubagon pod sa isa pod, no? Sa mga managkonsabo sa gitawag natong mga co-conspirators, no? Ako ang makita dribel, medyo kuan man gud ita kahatag pag intelligent opinion ani kay wata kakita sa affidavit complaint batok sa iyang bana, no? I would suggest, I would imagine dito no nga nanon sila abogado, I would suggest nga labing maayo ilang istoryahon ang ilang abogado ani para nga mas mahatagan sila katinawan, labi na siya, no? Kay nahingawa siya basig ma-appeal siya, no? Pero later on bel manggod kung makita na dayon ang kaso gifile lang batok siyang bana, necessarily madubag ang ihang bana. Sa family code lang ganing inani, no? Kung dunay mga kwarta nga gihulam
dayon gihulam sa usa lang sa bana lang panalitan, dayon wala mabayri pero ang kwarta nagamit ning redound to the benefit of the family sa manubag panahon nga di kabayad ang bana bel. Asawa. Madubag ang ilahang conjugal partnership or absolute community of property, no? Sa diyang dapita pwede nga ma-implead, pwede nga ma-appeal dito sa kaso sibil sa pagpaningil sa utang, no? Kay but pasabot dili lang ang bana mo'y manubag kundi appeal na pud ang iyang asawa sa kondisyon nga ang kwarta nga gigamit, kwarta nga gihulam gigamit og ning resulta sa kaayuhan sa ilahang pamilya, no? Sa diyang dapita lang bel, no? Pero kung hisgot as criminal aspect, kung wala siya labot sa panahon sa pagpag-negotiate or ibutan natong pagpangilad dito sa nagpahulam sa kwarta, dili gyud sa ma-appeal sa kaso ditong dapita. Pero I would suggest mo doon sa isang abogado ani para nga mas maklaro pa. Nag-worry ni siya attorney pa. Yeah, kay mo ni ako makita manggod sa pagkakaroon no maikutan ni attorney kung sa mga ni basig di magtunong atong opinion aning sitwasyon na. All right. Attorney, na ato i-follow up. Pwede pa ba? Pwede pa ba? Ang bati. Wait lang ha. Bayan. Attorney, ado na ba'y katungod ang silingan nga mapulong or muputol sa sanga sa kahoy sa kasikbit kay lagi nilapas man sa iyang yuta? Nakadaot pod sa atop sa silingan unsay angay jud buhaton attorney both sides. Juan Bel, no, sa tuang kodigo sibil, bawal ta nga mamutol sa mga sanga, no? Ang pwede ra natong putlon ang ugat nga sulod sa ato ang tenement sa ato ang yuta, no? Pero ang sanga dili nato na putlo, no? So buhaton na moduol ta sa ato ang silingan dalhi dito og kuan sundang og chinso, no? Para magkanulong. Masabot ako ana nga hangyo sa silingan nga sila gi mo putol kay dili man ta pwedeng mamutol god, no? Manangi nga we do not ayaw kumkuma ang balaod sa tong guling mga kamot na dili kita mo actual nga mabuhat ana. Pero if ever magasinabot sila attorney, sige putla na lang. Okay. Way problema, no? Basta kay consented siya sa silingan, no? Kay bawal lagi na sa bel, no? Nga watay katungod diha ilam sa tuang kodigo sibil. Pero kung ang ugat sa kuan, ang ugat sa kahoy may musulod sa tuang lote, pili ta mo putulan na ang giingon na to og kanang abatement of nuisance mo kanang tawagan na sa bel, no? Dayon pwede gali nga diretso na nato kaya putlo na siya tungod kay makadaot lagi sa ato ang mga structure, sa ato mga building, sa ato ang mga walls, no? Sa ato ang mga paril, no? Resulta sa pagkahugno later on, no? Kanang damage pud sa iyang atop, tungod kay doon na may obligasyon sa silingan tagias kahoy nga putlo ni siya pero wala ni buhataw ni resulta sa damage sa ato ang atop. Kuha na siya kanang dunay tulubagon sa danyos, no? Sa kantidad sa portion sa atop nga nadaot, no? Pero kung ako kay lagi silingan la mo suggest ko bel nga mo istorya sila kay moabot mo ng panahon nga basig manginahanglan ta sa tuang mga sikbit mga silingan nato dayon tungod lang ana pikatan rata or magpinikatay ra mo ba inigabot sa panahon. Batas ng Bayan. Sa maghisgot ng itang silingan attorney kalinaw gid mong igina-promote. Okay. Umuta ko balo kay labi na bel na to may agi bitaw nga COVID, no? Katong national health emergency. Labi mga sitwasyon gid bel nga di bita basta-basta kalihok, no? Paitan watay sakyanan atong silingan na emergency nya atong kontra na matay na lang natong pasyente noon kay maikog tam na magstong silingan ato ipakarga pulong sa ospital. Ana ba nga mga other situations ba other analogous or other similar situations? Inana nga kuan. Tungod lang anang mga ay nako, kabagan na ka. Big deal, no? Yeah. Ato bitaw nga panahon na attorney, no, dito gyud nakita ang spirit of bayanihan, di ba? Lagi, no? Katong panahon na bitaw bel nga kana ibutang bitaw ng bangko sa guwa. No, maglibog tabag mubutang batag bangko or dili, no? May ibutangin lang na diha. Butangan mabusta gab ato day po congratulate sa tanan mga barangay officials, no, nga nadtong miaging COVID kanang wala gyud piliya ba ang tanan nga angay nga hatagan og ayuda ting tawag ato panahon sa COVID nakadawat yun atong pag-congratulate og sa initiative sa LGUs. Yeah po ato ang pagdaig ba, no? Pagdaig nga basta gali na ibangko sa guwa sigurado yun ang nagyo kay bugas og subasudan atong panahon na sa COVID. Oo, tinuod siya natin. Batas ng Bayan. Og tungod kay lapas na kita sa oras. Yeah, kung kaneto, kuantak gulang to sa oras karon nilapas na. Salamat po sa brown out. Og mao ka to naglangkob sa programang Batas ng Bayan. Sige hapon ngayon si Pera Juman 18 Bel Kibra. Kanipon si Attorney Felix Calante Jr. Good morning natong tanan. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 72 years. The top RMN.
Usapang batas ba ang hanap mo? Gabay o payong legal ba mula sa isang abogado? Alamin ito sa Batas ng Bayan. Batas ng Bayan. Alamin ang mga karapatan, dumulog at makinig sa Batas ng Bayan. Ang programang magbibigay ng malinaw na kasagutan sa inyong problemang legal. Sasagutin at tatalakayin ang mga katanungang may kaugnayan sa alituntunin ng bayan. Ito ang Batas ng Bayan. Batas ng Bayan. Tuwing araw ng Sabado, alas 6 hanggang alas 7 ng umaga. Kasama ang mga tagapagtaguyod ng katarungan, Attorney Felix Jr. Escalante at Radyoman Bel Quibra. Batas ng Bayan sa DXPR RMN Pagadian. Ang pinakabagong iBerry Gold with 10 mg lutein.